Lilinawin ko lamang po yung kaso ni Congressman Mikey Romero kasi magkakaiba po yung nababasa kong article kahapon. May nakalagay relieved, may nakalagay resigned, meron retired. So ano po talaga yung nangyari? Relieved po ba? Retired? Resigned? Oh, so ito ma'am, si Brigadier General Romero po ay nirelieve po natin ng Philippine Air Force from his position as wing commander nitong Tactical Operations Wing Reserve Northern Zone. Mm-mm. Yung concerning his status kung in the AFP Reserve, ito po subject pa rin po dun sa appropriate administrative process and approval po ng ating proper authority. Kasi ayun nga po, magkaiba po kasi ang resign sa retired, ma'am. Ang retirement and resignation, these are distinct modes of disposition. Para po kasi sa reservist, ma'am, a reservist may retire pagka siya po ay umabot na po ng 65 years old. Under existing regulations po yan, no? Pero po, ma'am, ang resignation po, this is a separate process. Ito nga po, depende po sa applicable grounds na po nung sitwasyon. Oo. So, ito po yung po natin, ma'am, yung appropriate terminology po natin, ito nga po, this would depend pa rin dun sa disposition na i-approve ng proper authority. Okay. So, teka lang mama, para lang po klaro, si Romero po ba ay voluntarily umalis o nirelieve po ng kusa ng PAF, ng Air Force? Ayun po, ma'am. Siya po ay nirelieve na po. Relieve. Nirelieve, and then he subsequently filed also his relinquishment of his position. Okay. At ang naging basihan po nito, ang naging grounds po para i-relieve siya ay? He's under, itong kaso po is under investigation, under inquiry. Kami po sa active duty, kung halimbawa po, kagaya ko, ako'y current public affairs officer, kung ako po'y iniimbestigahan, automatic po, ako po ay i-release sa aking duty para protect po yung integrity ng investigation. Ayun po yung sample lang naman. Ganon din, ma'am. Ganon din po. Okay. Yes, last na lang po, Colonel, bago po namin kayo bitawan. May nag-comment lang po dito and we would like to get your reaction on this. Sabi niya dito, di na po namin papangalanan pero reservist nyo daw po ito. Sa current system, parang may bias o special consideration ng IRR o AFP circular para sa mga nationally elected officials. Walang problema kung talagang competent and qualified. Pero paano kung hindi? Ang ending, baka magkaroon tayo ng mas maraming lieutenant colonels or even higher ranking reservist dahil lang sa military schooling kahit baka questionable ang competence at experience. Baka daw dumami po ang air kaysa sa force. Ano po ang reaksyon nyo doon? Ay ma'am, isa rin po yan sa matter po na ating dinidiscuss and nire-review and ini-investigate. So kasama po yan, ma'am. So while it is ongoing, we will all verify this po. And ayun nga po yung yung goal po natin, yung way forward natin is really to have an extensive look into the policies po natin. So, ayun po yung ating way forward na. Pero do you agree dito po sa sinasabi niya na parang may bias po and special consideration for elected officials? Hindi po, ma'am. Kasi po lahat po yan, meron po tayong, dito po sa military, we are following a process. And yung mga biases na yan is supposed to be not, hindi po natin yan ino-observe kasi nga po lahat po may katapat po supposedly na papel. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.